Hello guys! For today's video ay gagawa po tayo ng tar papel for 2025. Ang nakita niyo po ngayon ay ang tar papel na ginawa ko po last year, 2024. Tamang-tama lamang po ang size nito para sa aming munting tahanan. Kaya, tara, samahan niyo akong gawin natin. So, una ay pupunta tayo sa Canva. So, ito po, nagawa ko na siya. Ayan. Ito yung ating gagawing tar papel. Made from Canva. Ayan. So, i-download natin. Then, punta tayo dito sa Excel. Insert natin yung picture. So, illustration, punta tayo sa pictures, place over cells, then, this device. Hanapin natin ang ating na-download. Ayun, ito yon. Click insert. Then, lagay natin siya sa gilid. Ang ginamit ko pala ay Excel. Dati ginagamit ko sa publisher, kaso sa publisher kasi pag nagkamali ka ng isang page, uulitin mo siya lahat. While dito sa Excel, pag nagkamali ka sa isang page, ay pwede mo siyang ulitin kung anong page lang po ang nasira. So, i-drag mo lang siya dito sa kanto. Itong kanto na to. Yan. Wait lang. Itong may arrow na to, ito i-drag nyo. Huwag po kayong mag-drag ng picture dito sa sides. Kasi pag ito i-drag nyo, lalapad yung mukha nyo. O lalapad yung itsura ng picture. Tingnan mo. O, diba? So, undo natin. Pag dito naman sa baba, ayan, mag-iiba ang itsura niya. Madi-distort yung inyong original picture. So, dapat kapag nag-drag ng picture, ay dito lamang po sa corner. Para kahit anong gawin mo dyan, ayan, hindi magbabago ang inyong picture. Hindi siya madi-distort, no? Ayan, tingnan nyo. So, kahit kaano kalaki ang gusto nyo, ganun pa rin ang itsura ng picture. So, ayan. So, piliin ko ay ilang ano to. 9 na bond paper na ang gusto kong gamitin. Para kapareho lang siya nung dati. So, tingnan natin sa preview. Ilan siya? Ayan po. Meron siyang 9 na pages. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na bond paper ang magagamit. A4 size na bond paper ang ginamit ko dito, guys. Ayan, tingnan natin. Sa page layout, orientation, naka-landscape. Pero depende po sa inyo yan, ha. Ang size po niya ay A4. Ayan. Then, ready to print na po siya. I-print na natin and later ay titingnan natin kung ano ang magiging result nito. Ito na yung na-print natin. So, bilangin natin kung siya mga ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, una natin gagawin. Ang paggupit ko, guys, ay pa-right side. So, ganito ang gagawin. Yung first na bond paper, ay hindi ko siya gugupitin. Katabi na yan dyan, naka-ready na. Dito tayo maggupit sa pangalawang bond paper. Yung iba, magdikit sila pababa. Ako kasi, magdidikit pa right side. Kasi yun na ang nakagawian ko na mas madali para sa akin. Ang gugupitin lang po, since nasa taas pa ito na bahagi, dito lang muna sa left side. So, tara, gupitin na natin. Then, the third page, sa left side ulit, ang gupit.
Ang gugupitin naman dito ay ang upper. At sa right side na to ay wag natin gugupitin dahil dyan natin ididikit ang susunod na page. Okay, gupitin na natin ang upper. Ang next page po, ang paggupit naman nito ay sa upper and the left side. Ang lower at right side ay hindi mo siya gugupitin para mapagdikitan noong susunod na page. Okay, ganyan. Sinusunod ko lang siya. Okay, ito yung huli. So, ang gugupitin ko lang ay itong upper and the left side. Since ito ay pinaka-last na bahagi sa baba, hindi na natin muna gupitin dito. Ang paggupit sa kabuuan ay mamaya na after natin madikit po lahat. So, ang gugupitin lang ay ang upper. Pangalawa sa gitna, ang gugupitin ay ganito. Ang upper and the left side. So, ito na yung pinakahuli. Ayan. So, same ulit. Upper and the left side. So, tapos na po. Ngayon ay pagdidikit-dikitin na natin. Gagamit tayo ng Elmer's glue dahil ang Elmer's glue ay subok ng madikit. Tansyahin lang natin na konti lang ang lalabas para hindi siya masisira yung picture. Try muna natin. So ngayon ay nakuha na natin ang tamang labas lamang ng glue na maaari natin gamitin sa pagdikit ng ating ginupit-gupit na tar papel. Panoorin po natin itong mabuti mula umpisa hanggang sa matapos natin itong idikit. Nang sa gayon ay makita natin ang kabuuang resulta ng ating tar papel for 2025. Napakadali lamang po siyang gawin, guys. Basta nagupit mo na po ito, then tuloy-tuloy na lang po ang pagdikit-dikit ng mga bond paper na yan. Kaunting panahon na lamang po at matatapos na rin ang ating ginawang tar papel. Dito na tayo sa may ibabang bahagi. Kung mapapansin niyo po, guys, ay mayroon pang sobrang bond paper po dyan sa may ibaba, yung walang print. Ang ginawa ko yung una ay pinantay ko po sa 3 sides na yan. So may sobra siyang mga 1 inch. Pero nagbago po ang aking isip at ginupit ko na lamang po ito kagaya nung dati. So ngayon po ay gupitin na natin ang sobrang bond paper sa lahat ng gilid. Mapunit ang mga sides nito, gagamitan ko siya ng packing tape para hindi madaling masira o mapunit yung ating tar papel. Pagkatapos pong dikitan ng packing tape ang bawat gilid ng tar papel, ay ididikit ko naman po ito sa wall. So, tinanggal ko muna po yung luma
para mapalitan na ng bago.